Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Alcoy sa probinsya ng Cebu. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Alcoy. Maimbutag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, ika-83 kabanata, ang talata po ay 13. Ikalat mo silang parang alikabok, tulad ng dayami na tangay ng unos. Kalat mo silang parang alikabok, tulad ng dayami na taglay ng puno. Ikalat mo silang parang alikabok, tulad ng dayami na taglay ng puno. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, sa amin pong sariling kaisipan, sa aming sariling kaunawaan, batid namin na kami hindi ganap sapagkat kami patuloy na nabubuhay sa pagkakasala. Kaya ang aming panalangin ng banal na dugo ng aming manunubos ang siyang luminis at pumawi sa lahat naming karumihan. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Alcoy sa probinsya ng Cebu. Aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Alcoy nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Alcoy. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbulay ay mula sa aklat ng Genesis sa ika-41 kabanata. Ang talata po ay 25 hanggang 32. Isa po ang kahulugan ng dalawa ninyong panaginip, sabi ni Jose. Pinapaalam sa inyo ng Diyos na kung ano ang kanyang gagawin. Ang 7 matatabang baka po ay 7 taon. Yun din po ang kahulugan ng 7 uhay na matatabang butil. Ang sinasabi ninyong 7 payat na baka ay at ang 7 uhay na payat, ang mga butil ay 7 taon ng taggutom. Gaya ng sinabi ko sa inyo, iyan po ang gagawin ng Diyos. Magkakaroon ng 7 taong kasaganaan sa buong Ehipto. Ang kasunod naman nito'y 7 taon ng taggutom dahil sa kapinsalaang idudulot nito, malilimutan na sa Ehipto ang nagdaang panahon ng kasaganaan
Mangyayari ito dahil sa katakot-takot na hirap na daranasin sa panahon ng tagutom. 2 ulit po ang inyong panaginip, mahal na Faraon, upang ipaalam sa inyo na itinakda ng Diyos ang bagay na ito at malapit na niya itong isagawa. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang bahagi po ito ng banal na kasulatan ay nagkakaloob sa atin ng kaunawaan patungkol sa panaginip na isinalaysay ng Faraon. At alam niyo po, ang nakatutuwa sa kadahilan ng ang karunungan ng Panginoon ay lubos-lubos para kay Jose. Ang sabi niya, 2 ulit yung panaginip sapagkat gustong ipaalam ng Panginoon na itinakda ng Diyos ang mga bagay na ito at malapit ng maganap. Alam niyo po, isang katotohanan na ang mga bagay na nauulit sa ating buhay ay pangungusap ng Panginoon. Hindi po natin ito dapat na binabaliwala. Pagkus, katulad ng Faraon, ginawan niya ng paraan na kanyang maunawa. Alam niyo po, isang nakalulungkot na pangyayari para sa ating kapanahunan. May mga tao po na sige ang paalala ng Panginoon pero binabaliwala. Alam niyo po, isang katotohanan na ang pagsunod at paglakad natin sa kalooban ng Diyos ay nagdudulot ng pagpapala sa ating bahagi. Kaya, kung hindi natin gaganapin ang itinakda ng Panginoon, aba, yung kabaligtaran po ng pagpapala ang ating tatanggapin. Parang hindi naman ganyan nangyayari sa akin, Bernie. Ano pala? Kasi ang nangyayari sa akin, kapag hindi ko sinusunod ang Panginoon, wala akong tinatanggap na pagpapala. Yun lang. Praise the Lord. Kasi po, kaya ako naman binabanggit sa inyo na kung hindi nyo tatanggapin ang pagpapala ay ang kabaligtaran nito sa kadahilan ng ang pagsunod ay nangangahulugan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kaya ang hindi pagsunod ay nangangahulugan ng hindi pagtitiwala, hindi pananampalataya. Kung natutuwa ang Diyos sa pananampalataya, bakit siya? Di ano gagawin niya kapag hindi mo ginawa yung kalooban niya? Kasi sinasabi mo sa kanyang, wala akong believe sa iyo, Lord. Di ba po? Kaya itong panaginip ng Faraon, alam niyo po, hindi ito nagkataon. Ang sabi ni Jose, 2 ulit ito kasi gustong ipaalam ng Diyos na itinakda niya na ang kaganapan nito. Ano ba yung inulit-ulit ng Panginoon sa atin? Na nangangailangan ng katugunan, na nangangailangan ng pagsunod. Huwag po tayong magsabi na, wala hindi ko talaga kayang gawin Alam niyo po, samantalang ang bawat isa sa atin ay may kahinaan, pero meron din po tayong taglay na kakayahan. At yan po ay galing sa Diyos. Sa pagkakataon na hindi sapat at hindi ganap ang ating kakayahan, kailangan nating
manumbalik, tumawag, manalig, at manampalataya sa Panginoon. Kasi po siguradong bibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon at ng paraan upang ating maisakatuparan ng kanyang dakilang kalooban. Kapag po binalikan natin yung istorya ni Moises, nung pagkakataon na siya'y inutusan ng Panginoon na magtungo sa Faraon. Actually, ang sabi ni Moises, naku, wala, hindi po yan kaya. Sabi niya, ano kasi kuutal. Alam niyo po itong excuse na ginagamit ni Moises, sadyang katawa-tawa. Sapagkat siya po ay lumaki sa Ehipto bilang anak ng Parao. At hindi po pwede na ang isang anak ng Paraon ay utal-utal sapagkat yung kanyang training, yung kanyang education, higit kaysa normal na estudyante. Napaka-taas po nung standard para sa mga anak ng Parao. At ako po'y naniniwala na hindi magkakaroon ng ganap na katatagan sa buhay si Moises kung hindi niya nagagawa yung mga itinakda nung siya ay nandoon pa sa Egypto. Ano po? Kaya nung nawala siya sa Egypto, umalis siya kasi nabatid niya yung katotohanan patungkol dun sa kanyang tunay na pagkatao. Aba, pagdating niya ng kung saan siya natagpuan ng Panginoon, biglang hindi na siya makasalita, biglang nauutal na siya. Alam niyo po sa katotohanan, this is not because Moises uh, uh, is not able to really declare those words. Rather, Moises is afraid of the Pharaoh. Kasi alam niya yung kakayahan at kapangyarihan ng Parao. Kaya sabi niya, kung hindi ko kayang sabihin yan, hindi ko masasabi yan sa kanya. Eh baka patayin ako pagkatapos ko sabihin yan. Ganun po ang kaisipan ni Moises. Pero alam niyo po isang katotohanan, ang ating Panginoon ay maunawain. Sabi niya, o de sige, yung kapatid mo na lang na si Aaron ang gagawin mong tagapagsalita. So, nakakuha pa siya ng spokesperson. Pero alam niyo mga kapatid, dapat tayong magkaroon ng kaunawaan sa istoryang ito. Dapat tayong magkaroon ng kabatiran sa istoryang ito na kapag utos ng Diyos, yung pamamaraan, yung lakas, yung karunungan, galing sa Diyos. At dahil po dyan, hindi tayo mangangamba. Supposedly. Hindi tayo magkaalala. Ang kailangan lang natin ay sumunod. Alam nyo, yung panaginip ni Paraon, yung unang 7 taon, nakakatuwa sapagkat mananagana sila ng sobra-sobra. Pero di lahat ay matatapos sa kasaganaan kundi magkakaroon ng tangton. Alam niyo po, ito yung ginagamit ng mga naniniwala sa yin-yang na ito po yung sinasabi nila na karma. Kapag may mabuti, kapag merong mabuti, merong hindi mabuti. Yun yung yin-yang. Parang positive tsaka negative. Pero alam nyo, yung pag-angkin natin sa katotohanan ng Panginoon, kahit merong
positive, kahit merong negative, wala tayong dapat ipag-alala kasi sa parehong side, sa parehong season, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Ano po ang kailangan nating gawin sa ganitong paraan, Abo? Kailangan nating buong pusong magtiwala sa Panginoon at ang pinig na yung kanyang pangako magkakaroon ng tiyak na kaganapan. Mga kapatid, sa oras na ito, ako po'y nananalig, ipinapaalala ng Panginoon sa iyo yung kanyang mga pangako, yung kanyang mga tinuran sa iyo. At hindi ito ang panahon ng pagdududa, hindi ito ang panahon ng pagkatako, kundi ito ang panahon na ikaw ay manumbalik sa pagtitiwala sa ating Diyos na buhay. At iyong angkinin sa iyong buong puso, ng buong puso at buong pag-iisip. Kapag ang Diyos ang nagkaloob, walang pwedeng kumuha sa iyong mga kamay. At sa pagkakataon na payagan ng Panginoon, sigurado meron siyang dahilan at meron siyang mas makapangyarihan na totohanan. Manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat na sa mga pagkakataon na kami ay inyong kinakausap. May mga bagay po kayong ipinaalam sa amin. Kami po ay nagpapakumbaba, umihingi ng tawa dun sa mga pagkakataon na ipinilit namin yung aming mga sariling kagustuhan at ito'y nagdulot ng hindi maganda para sa amin. At sa oras na ito ang aming panalangin, kumilos ka po, linisin mo po ang aming kaisipan, ang aming katotohanan. Panginoon, yung aming buhay. Hayaan mo kami manumbalik sa pagtitiwala at pag-asa sa iyo. Sa ganitong paraan, Amang Diyos. Wala kaming ikakatakot. Hindi kami mag-aalala bagkus. Aming aangkinin at tatanganan ang iyong espiritu at katotohanan. Lord, amin dinadalangin sa iyo ang bayan ng Alcoy sa probinsya ng Cebu. Hiling namin ang katawan ng aming Panginoong Jesucristo ay magkaroon ng pagkakaisa, unawaan, pagmamahalan, pagpapakumbaba. Hayaan mo, Amang Diyos, na kanilang taglayin na sa kanilang pagtitiwala sa iyo, ang iyong Santong Espiritu siyang magtatatag ng altar ng aming Panginoong Jesucristo sa bayan ng Alcoy. Dasal namin ang pagsama ng iyong Santong Espiritu upang ang mga iglesia ay tumanggap ng fire of revival. Lord, hayaan mo na ito'y dumalo sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Paneros. Ilusan mo po mga bayang ito ng may kapangyarihan. Ikaw din po ang magkaloob ng kaunlaran upang tunay maganap namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Dasal namin ang pagkilos mo na dumaloy ang iyong kaunlaran sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Pahintulot mo, Panginoon, na kami po ay patuloy na magtagumpay sa pagganap ng iyong dakil kalooban. As we also pray, Panginoon, sa aming mga missioner, sa iba't ibang panig ng daigdig. Lord, ikaw po ang gumabay at patuloy na magkaloob ng lahat nilang pangangailangan. As we also pray, Panginoon,
sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Yan mo sila'y maging mga saksi sa mga bansang yung pinagdalhan sa kanila. At seryoso pray sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the feet of the Lord na maghari sa aming bayan. Lord, ang aming panalangin din para sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. Fulfill the purposes of your truth and justice sa aming pinakamamahal. As we also declare blessings sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Lord, kumilos ka ng may kapangyarihan sa bawat bansa. Ibaba mo ang iyong santos. Tunay na magtagumpay ka sa pangalan. Kasi uso pray, Panginoon, sa Hong Kong, Macau, Taiwan, kilusan mo ng may kapangyarihan, magkaroon ng kapayapaan, maging sa Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at America. We declare that you will continue to use these countries to bring your word and salvation to the rest of the world. Dasal din po namin ang iyong pagpapala ng kapayapaan sa bansang Israel. Maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon niyo, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sa pagkakataon ito, yan, deklara kong pagpapala ng Panginoon sa inyo at sa inyo, sa bayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and with bargain, with a new faith and the flourishing business. In Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise